Kasi na. Ito, laki. Oh my god. Tingnan, lumambot na. Oh no. So yun na nga mga kapastib, na magandang araw sa inyo. It's me, Daddy Vlog. Ayan, so after ng maghapon at mahabang biyahe, no, at yun nga, nakauwi na tayo. At meron tayong magandang balita. Swerte, no? Nakaapak tayo ng... Ayun o. Ayun o. Ayun o. Hindi ko alam kung saan ko siya nagulungan. Okay lang din naman. Kasi nga medyo matagal na rin naman tong gulong to. Papalit tayo ng gulong. At bukod dun iti-take ko na rin tong opportunity nito. Kasi merong nagtanong sa atin regarding sa brake shoe ng Pitts bike, no? Kasi nga nag-install ako ng brake shoe. Pitts bike yung ikinabit ko. And then meron pang isang nagtanong, tinatanong niya kung kamusta na yung rear shock ng Honda Click na nilagay ko sa Muse 40. Mamaya i-share ko sa inyo at i-explain ko yung mga na-experience ko dun sa shock at saka dun sa brake shoe, no? So tatanggalin ko lang muna tong gulong. Syempre bago ko matanggal yung gulong, tatanggalin ko muna ang aking Sun Racing 100% stainless. So let's go. So yun na nga mga kapastid, no, natanggal ko na yung may butas na gulong at natalupan ko na rin yung ND rubber, no. So ND rubber yung available na gulong sa akin. So ang size niya is 80-90 by 14, no. At ang kanyang production date is week 49, 2023, no. So nasa around December 2023 itong gulong na to. So bagong-bago pa siya. First time pala ako magkakabit nito. So yung feedback siguro sa mga susunod na linggo or susunod na buwan, dahil syempre hindi pa natin alam, susubukan pa natin. Papakabit ko lang to kay Kuya Edsel, diyan lang naman sa labas. Tapos proceed na tayo dun sa ating tanong ng mga subscribers natin. So yun na nga mga kapastib, no, habang kinakabit ni Kuya Edsel yung gulong sa mugs natin, no, so pinapalitan niya na. At dumako na tayo muna dito sa ating tanong ng kapastib natin, no. Yung tanong niya is kamusta na yung performance ng Pitts bike? Kasi sakto kasi nagkabit ako ng front and rear na preno, no. Ito na yung actual brake shoe ng Pitts bike Muse 40, no. So ilang buwan na rin itong nakakabit, di ko tanda check nyo na lang. Pero yun nga, no, sa ilang buwan siyang nakakabit sa akin, yung performance niya para sa akin, no, is good na good, no. Merong mga nag-message sa akin na yun nga, sabi nila tumutunog daw to pag basa. So, sa akin naman wala naman akong naririnig or na-experience na ganun, no. Ang na-experience ko, ito honest review lang, no. Makapit siya pag basa kasi napansin din ni Mrs. yun nung one time angkas ko siya, tas saktong umuulan, which is lumubog na rin yung 1/4 ng mugs. Makapit siya. Pagdating naman sa response ng preno, okay naman siya, depende na lang sa pag-adjust nyo dito sa kanyang brake arm. Yun nga, no, yun yung pinaka-feedback ko sa kanya. Maganda yung quality ng pad, makapit siya. Hindi lang siya basta hype mga kapastib, no. Sinishare ko lang yung experience ko, hindi rin to sponsored ni Pitts bike. Sa ilang buwan ko na siyang ginagamit, makapit, maganda yung quality. Depende na lang din yun sa paggamit nyo, depende na lang din yan sa inyo. Para sa akin, all good siya, all goods. Recommended ko ang brake shoe ni Pitts bike. Lilinisin ko lang muna to, then kukunin ko na yung mag, sasalpak ko na, tapos hugasan ko na yung buong motor. Ay, hindi pa pala, yung isa pa, yung rear shock. Madako naman tayo dito ngayon sa rear shock ng Muse 40, no. Pero hindi to pang Muse 40, ito ay pang Honda Click. Ang kanyang height is 330, no. So kung i-compare sa stock shock ni Muse 40, 300 lang. So may advantage tong shock na to na 30mm, no. Para sa akin, maganda naman yung play niya, lalo sa amin dahil medyo mabigat na yung load. Yung kilo namin is medyo tumaas. Pero pagdating sa performance nitong shock na to, recommended ko naman siya. Makunat kung sa makunat yung shock na to ng Honda Click. So wala na kayong gagawin, plug and play lang siya. Daily use, ayan, maganda naman siya. Yung play niya mas okay dahil nga mas mataas. Hanggang ngayon siya pa rin yung nakakabit. Although bumili tayo ng Owen shock,
Ayan, hindi ko pa nakakabit sa ngayon. Pero sa mga susunod, yan, kakabit natin siya. Recommended siya sa Mio Sporty, no? So yun na nga mga kapasitive, no, nalinisan ko na yung dapat linisan at naibalik ko na rin yung mugs at sun racing pipe niya. Syempre nakakabit na dyan yung ND rubber tires na 8090 by 14. I'm sure may mga magtatanong dyan kung gaano kalaki ang clearance ng ganitong size ng gulong terno sa shock ng Honda Click. Malaki pa naman yung clearance niya mga kapasitive, no, so no worries na sasayad o tatama sila kahit mabigat yung load ng motor or may angkas pa. Para sa akin, malaki yung itinaas niya compare sa 7090 by 40 na gulong ko nun. Again, sa mga preno naman, gaya nga ng sabi ko kanina, goods ang performance ng Pitts bike. Nakatulong yung non-asbestos para sa rear brake at ceramic pad naman para sa front brake. In case balak nyo magpalit, recommended ko ang Pitts bike brand. Kilala niyo naman ako. Susubukan muna para malaan. Sa ND tires naman, siguro sa mga susunod na to. So, till next video mga kapasitive, please don't forget to subscribe. Kahit wala ng bell button, God bless, stay safe. peace out.